And magandang umaga po. This is for January 10, 2025, Thursday, healthy reading. Kung napapansin ninyo, advance tayo ngayon ng isang araw para lahat ng makakapanood, kaya pa nilang i-share at i-repost ang video bago ito makita or mangyari, 'di ba? So, kukuha tayo dito ng isa. Salamat sa lahat ng nag-message kahapon at nag-email. Hindi pa ako nakapag-set up ng WhatsApp. Pero may IG naman. No? Kung sa country ninyo, mas ginagamit ninyo yung ibang apps, try ko pong makapag-register para po pwede din po kayo. Option natin is Viber and WhatsApp. Thank you talaga sa recommendation kasi may mga countries talaga na hindi sila work on sa Messenger and then may mga clients na hindi komportable sa Messenger. Okay? So, eto. And, eto na. O, di ba? Kung nakikita ninyo kahapon, that is the justice card, no? And, lalabas yung katotohanan, lalabas yung karma, no? Yung karma ng mga taong deserve nila. And then, being fair and accountable. This is the law. Cause and effect po ito. So, ito yung sa kalusugan, no? This is a healthy reading. Ngayon, kung sa kalusugan ito, we go muna sa positive side. Kasi yung karma, dalawa side is the good karma and the bad karma. So, sa good karma, kapag ikaw yung tao na nagkasakit, ibig sabihin, yung sakit mo, bigay ng Diyos. It's a natural na sakit. Ito yung mga sakit na nakikita talaga sa ospital. Ito yung sakit na unang consultation mo pa lang, unang check up laboratories, ganun, makikita agad yung cause and effect ng sakit mo. Pero, ibig sabihin nun, kapag sinunod mo yung payo ng doktor, kapag binili mo yung gamot, at kapag bumalik ka sa follow-up schedule mo, di ba? Kasi, yung kalusugan, hindi lang naman tungkol ito sa gamutan. Tungkol din ito sa disiplina sa sarili. Lahat naman ng tao na nagkakasakit, kulang sa disiplina sa sarili. Lalong-lalo na siguro yung taong naghahanap buhay. Kasi mahirap ang sitwasyon ngayon. May mga taong walang choice, di ba? May mga taong hindi sila pinagpapahinga ng boss nila. Hindi sila binibigyan ng day off ng boss nila. Para naman sa mga boss, no, employers, kung gusto nyo magtagal yung tauhan ninyo, employee ninyo, huwag nyo namang patayin sa trabaho. Dahil kahit sabihin natin gaano kayo kayaman, kapag nakarma kayo dahil sa pang-aabuso ninyo sa tauhan ninyo, posibleng sa isang kisap mata lang, babawiin lahat ng Diyos yan. Kaya minsan, hindi rin nakapagtataka, ang daming mayayaman bumabagsak. Dahil maliban sa ginigipit nyo na sa sahod yung tauhan nyo, ginugutom nyo, hindi nyo binibigyan ng vacation leave, hindi nyo binibigyan ng minimum wage or incentives or bonus or 13 month. Hindi lahat ng empleyado na i-enjoy yon. Pero sana, no, dahil lumabas yung justice. Ibig sabihin, the justice card is 11. So, this reading is intended for January 10th. Sa lahat-lahat ng mga employers na makakapanood nito, hinihiling ko, ayusin nyo, patakaran nyo sa mga tauhan ninyo. Dahil ang dami kong clients na overseas, ang dami kong clients dito sa domestic, no, na hindi na nga sapat yung sahod nila, hindi nyo binibigay on time,
Hindi nyo pa pinapakain ng tama, hindi nyo pa binibigyan ng vacation leave, yung mga remittances nila wala pa. 'Di ba? So, isa lang yung dasal ni Phoenix Hart na lahat na mapang-abusong employer makarma din. Sa bad side naman ng karma, no? May mga tao kasi na nangutang hindi nagbayad, nanghiram hindi nagbayad. Yung iba naman, pinag-aral mo, tinulungan mo, pinakain mo. Nung umangat na ang buhay, hindi ka na naalala. Di ka man lang matulungan kahit minsan. Di ba? Hindi hinihiling na balikan mo yung tao at buhayin mo din. Hindi. Pero kung ikaw mismo na tao, may puso ka, may damdamin ka, kapag nakikita mo yung taong tumulong sa'yo dati, is nasa difficult na situation, kasi kalusugan yung pinag-uusapan. Mostly kapag tumatanda ang isang tao na galing sa hard work simula nung kabataan niya, kalimitan kasi sakit nun, kung hindi arthritis, rheumatoid arthritis, stroke, lalong-lalo na kapag wala ng exercise, hypertension. Alam nyo yung mga active na mga tao before, and then when they retire, ito yung mga tao na kailangan pa rin sanang regular yung routine ng exercise sa body and brain nila, dahil kapag ito yung natigil, there might be some internal organs na magma-malfunction. Ngayon, ito'y karma. Bad karma ang pag-uusapan natin kasi kanina good karma yon. Yung bad karma is, katulad nga sinabi ko, employer ka, madamot ka, mapanakit ka. Ay di, karma mo. So, ibig sabihin yung karma mo, magsisimula 11. Tapos, kung ikaw naman yung tipo ng tao nangutang ka, hindi ka nagbayad doon sa nag-abono sa'yo. Hindi ka rin nagbayad doon sa tumulong sa'yo. Yung karma mo will take effect at magsisimula sa 11. Alam nyo naman yung 11-11 is a beginning. So, ibig sabihin, umpisa pa lang. Yung bad karma kasi, it will have at least 10 years. So, ngayon, hindi lahat nakakatagal ng 10 taon. Yung iba natitegi ng maaga. Sa kalusugan, kapag tinamaan ka ng bad karma, it's either magkasakit ka ng mga mamahaling sakit, or maksidente ka bigla. Posible, madadamay kung sino man yung kasama mo during sa incident na aksidente. And then at the same time, cause and effect ito eh. So kung gaano kabigat yung kasalanan mo, ganun din kalaki. Or minsan, 10 times yung balik sa'yo. So, halimbawa, may tinulungan ka, may inabunuhan ka, hindi mo binayaran. So, kung magkano man yung amount na yun, at hindi mo binayaran, times 10 doon ang magiging suliranin mo simula sa 11-11. Ay, 11 dito, January 11. So, expect mo na yun, di ba? So, kung ganun kalaki, ibig sabihin, babawiin sa sakit, babawiin sa mga mahal sa buhay, babawiin sa negosyo, at sa sarili mo mismo. Kasi depende yun. And then, hindi mabuti kasi yung iba, hindi naman isa lang eh. Maraming inutangan, maraming pinagkakautangan ng loob. Ay tambak-tambak talaga. So, yan na yun. Alam nyo na yung mangyayari dyan. Di pa kasama yung sarili ninyong pagsisinungaling, yung sarili ninyong ginawa sa ibang tao din na hindi nila nakikita. So, sa simula sa 11, ibig sabihin nito, 10 years na karma. Ang iba hindi nagtatagal kasi kapag sakit yan, wala. Depende rin sa kakayanan mo kung gaano kabigat ang sakit at gastusin. Proceed tayo sa regular episode natin. Thank you!